Okay, magandang gabi po sa ating lahat at magre-react tayo dito sa nangyayari ngayon sa gobyerno natin, especially na medyo may konting diferensya na talaga ang ating gobyerno, no? Kasi ang kanilang style ng gobyerno ngayon ni Bongbong Marcos, kapag mag-criticize ka sa kanila, hindi nila tatanggapin ang kritisismo mo. Ang gagawin nila is ibabato nila sa iyo pabalik kung ano yung ikini-criticize sa iyo, 'di ba? Kagaya ng ginawa ni nitong si Chavit Singson, no? Ang sabi po ni Chavit Singson, nag-a-advise lang si Manong Chavit na kung talagang totoong seryoso po ang administrasyong Marcos na sugpuin itong korupsyon ng bansang ito, unahin niya muna ang kanyang lugar sa Ilocos Norte, di ba? Nang sa ganun ay sasabihin talaga ng taong bayan na seryoso siya, di ba? Instead, ang ginawa nila ng administrasyon ay binanata nila ngayon at parang si Chavit Singson pa ngayon ang gusto nilang pang-imbestigahan, di ba? Si BP Sara, nagkomento lang si BP Sara sa style ni Bongbong Marcos na marami pong kulang sa mga ginagawa po ni Bongbong Marcos. Ano ginawa nila? Babanatan naman nila si VP Sara, di ba? At yan po ang depekto ng administrasyon ni Marcos. Kung magko-comment ka sa kanila sa ginagawa nila dito sa korupsyon na ito, instead na tatanggapin nila ang kritisismo, tatanggapin nila ang mga advice ng taong bayan, ang ginagawa nila ay magagalit sila. At ibabato pa pabalik sa iyo na tayo pa ang may kasalanan. Yan ang hirap. At yan ang hirap sa kanila, no? Magaling sila sa ganyan. Pero hindi naman nila nagawa ang gusto ng taong bayan. Na hanggang ngayon walang nanagot. Sino ba ang nakulong? Sino ba ang napanagot dito sa mga korupsyon na ito? 'Di ba? Yung mga district engineers, yung mga nasa DPWH, wala 'yun, 'di ba? Nadamay lang 'yun. Ang sa atin dito, hindi naman yung mga politicians, yung mga district engineers, sila Bryce, sina Alcantara. Balita ko nga si Alcantara raw dinala sa hospital. Ewan ko kung ano nangyari sa kanya. Hindi naman yun mga politika, 'di ba? Ang ikinakatakot ng taong bayan ay paulit-ulit na lang na itong korupsyon na ito. At hindi ito ordinaryong korupsyon, malaki po ang kinulimbat nila na pera. Kaya hanggang ngayon walang pangalan ng politician na nakilala natin na nakulong, kinasuhan, wala talagang nanagot hanggang ngayon. Yan ang pinakamalaking lungkot ng taong bayan, na ano ba talaga Bongbong Marcos? Nasaan na yung drama mo sa SONA na mahiya naman kayo? Pinaimbestigahan mo pero walang nangyari. Okay? Yan. I-play ko yung video niya ni BP Sara at yung sa dito sa ICI, no? Bakit hanggang ngayon wala pa ring nanagot? Okay? Pero bago ko yan i-play, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito, guys, para kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay tayo sa mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you. Naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, subscribe na po kayo sa Don Mar TV. Libre lang ang mag-subscribe, walang bayad yan. Sabay tayong mag-subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Eto. Sumagot na itong si VP Sara sa mga itong mga ginagawa ni Auntie Claire, no? Na instead na
tutugunan itong mga problema, kung anong mga criticize ng taong bayan, ay sila pa yung galit at ibabato pabalik sa atin. Ito yung reaksyon ni VP Sara dyan. Ma'am, si Palace Officer Claire Caso ay nag-react din po dun sa mga naging pahayag niyo po kahapon. May sinabi po siya na puro salita, puro bintang, walang ebidensya, walang kwenta. At sinabi rin po ni Yusek Castro na ang Marcos administration daw po ay nililinis daw po yung mga naiwanan daw po na mga corruption po ng dating administrasyon, which is your father po ni PRRD. Well, unang-una, wala naman akong binintang sa kanila. So, hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya na puro bintang na walang ebidensya. At pangalawa, rightly so, no? Hindi lang dapat sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kung meron pa sa administrasyon ni Pangulong Aquino, ni Pangulong Arroyo, lahat. Kasama na rin yung iskandalo sa korupsyon sa administrasyon ni Pangulong Marcos. So wag silang selective. Wag silang Duterte lang. Kasi kung totoong korupsyon ang pinag-uusapan natin, hindi naman kahapon lang ang korupsyon eh. Ngayon lang siya lumaki ng ganito kagrabe na nasira yung ating bansa. Correct. Pero yung korupsyon, matagal na nareklamo yan ng bayan. Ma'am, yung nare-reactan po ni Yusek Castro dun sa parang puro salita at pambibintang is yung sinabi niyo po kahapon na the Marcos seeks to remain in power. Oo, yes. Hindi pagbibintang yan. May ebidensya yan. Unang-una, yung kanilang failed na ano yung papapirma nila? Yes. Yung failed na People's Initiative nila sa pagpapa-amenda ng saligang batas. Pakulo yun ni Martin Romualdez. Pangalawa, yung itong Congress na ito, pag upo nila ay sinabi kaagad na priority nila ang charter change. No? At doon sa pag-uusap namin ni dating Pangulo na siya, ni BBM, doon sa pag-uusap namin ni BBM at ni Senator Amy Marcos noong October, na bago siya umalis ng October last year po ito, ma'am? Bago siya umalis papuntang Amerika, nagkausap kaming tatlo. Doon sinabi ni BBM na alam niya ang galawan ng charter change. So hindi yan walang ebidensya. Nasa papel yan, yung PI na ang laki ng gastos ng gobyerno. Charter change yon. Yung statements ng House of Representatives pag upo nitong 20th Congress na charter change ang prioridad, nasa papel yon. Di ba? So, yan. Babatuhin nyo sila ng i-criticize mo sila. Ibabalik sa iyo. Ikaw yung pagbibintangan. Yan ang style ng government ngayon ni Marcos. Pero ang aking ang aking problema dito sa administrasyong Marcos, hanggang ngayon walang nananagot. Si Martin Romualdez na siya yung pinaka nasa taas nitong problemang ito. Kasi siya naman yung House of Representatives at that time. Siya yung pumirma doon sa House. Di ba? Tapos ang pumirma sa overall, bago ito in-approve itong 2025 budget, ay walang iba kundi si Bongbong Marcos. Na nagkaroon ng sobrang daming korupsyon dahil pinirmahan niya. Di ba? Alam niya na magkaroon ng korupsyon, pinirmahan pa rin niya. That's betrayal of public trust. Di ba? Ito. Pakinggan nyo. Bakit hanggang ngayon, wala pa rin nananagot dito? Ibig sabihin po ng performance bond, dapat po sinisigurado ng gobyerno na magpo-perform ng tama yung mga kontratistang gumagawa ng mga project ng DPWH. At kung may mali silang ginawa, dapat may paraan para mabalik sa gobyerno
ang kahit na portion man lang nung kontratang pinirmahan nung kontratistang yun. So yun po ay kasama sa mga gagawin natin with this agreement. So thank you very much po, at hindi po tayo titigil. No? Paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo, we will not stop until the people get back their money. At yun po ay tuloy-tuloy natin gagawin. Maraming salamat po. Thank you. You will not stop. So hanggang matapos na si Bongbong Marcos, hindi pa rin natin makita kung sinong may kasalanan, kasi ginawa na ninyong state witness yung buhaya doon eh. Ang Tambaluslos, ginawa niyong state witness. Paikot-ikot na laman itong investigasyon na ito. Siguro, we'll answer questions after the... Nagpirmahan na sila dyan. Kay Commissioner, timeline po when din po ito mababawi or makukuha ng DPWH, especially doon sa mga project na na-discover po natin. Thank you. Unang-una, no, wala pa kaming mabigay na exact total sa inyo. No? Dahil alam nyo naman, napakarami nitong mga kontratang ito. At kami ay susunod sa direction din ng ICI. Meaning, kami magfa-file base dun sa mga kasong fina-file ng ICI. No? Kasama na rin syempre yung kasong final ng DPWH nung mid-September dun sa Bulacan, no? Against Diskaya et al., Alcantara et al. Nung mid-September. No? So, pagka may kaso na may ebidensya na either ito ay ghost o napaka-substandard o maanomalya, immediate po, susundan na namin yon ng pagfa-file ng claims under this agreement with the Insurance Commission. Dahil nga, sinabi ko kanina, bawat kontrata, merong performance band yan. Ibig sabihin, kapag hindi nag-perform yung kontratista, either ghost yung proyekto, walang na-deliver, o kaya substandard ang delivery, pwedeng mag-claim ang gobyerno dun sa band na yon, at pwede niyang bawiin yon. No? At ang in-explain sa akin kanina ni Commissioner Ray, up to 30% of the contract value. So, sabihin mo na, mga kontrata natin na ngayon na pinapailan natin, marami dyan, mga around 100 million per contract. So, up to 30 million pesos, bawat kontrata ang pwedeng i-claim ng gobyerno. Pero, syempre, may proseso yan. No? Pero ang importante ngayon, meron na tayong agreement with the Insurance Commission, first time ito na nangyari, at dahil sa agreement na yan, mapapadali at mapapabilis. Dahil nga sinabi ko kanina, ang gusto ng Pangulo natin, makuha ang pera sa lalong madaling panahon. Mabawi natin ang pera ng mga kababayan natin sa lalong madaling panahon. Lahat ng finailan namin ng kaso, halimbawa, yung 5 kaso na 5 project na finailan natin ng kaso sa 1st District ng Bulacan, kasama yan. Yung Wawaw, Sims, St. Timothy, etc. Yung final ng ICI sa Mindoro, yung projects ng Sunwest at ng St. Timothy at ng Elite, yon, kay-claim na rin natin yan. No? So, ano yan, no? Meron tayong proseso at struktura para masigurado na kapag yan ay na-discover, lalo na ngayon, ang focus ng ICI na ay yung ghost projects, no? In-announce na ng ICI yan nung Lunes. No? So, yan ang magiging focus natin with the help of the ICI. Hindi po. Yun na, tinanong ko din yan kay Commissioner Regalado kanina. Hindi kailangan matapos yung criminal proceedings sa
ombudsman at later on sa mga korte sa Sandigan Bayan bago tayo mag-claim. Once na-file na natin yung mga kaso sa ombudsman o sa ICI, pwede na tayo, o na-file natin sa ombudsman at na-refer natin yung mga dokumento sa ICI, pwede na tayong magsimula ng proseso ng pagkukuha ng mga bonds na ito. Siguro si Commissioner Ray muna. Siguro paglilinaw lang, ito yung these contracts are callable on demand. So surety po ang nature ng kontrata. So kasabay po yan ng pag-claim, pwede na tayong gumawa ang bilang obligee po ang DPWH para mag-claim. Tapos po ang jurisdiction lamang ng Insurance Commission ay 5 million. So pag hindi po nila kaagad sinatisfy yung letter ng DPWH at dadalhin pa sila sa korte para mag-claim dun sa extra na dapat nilang nahabol ng pamahalaan for the 30%. Yun yung kailangan nating i-file. Ang sa amin po, administratively, titignan namin mabuti kung ano ba yung kakulangan at bakit hindi sila magbabayad kasi dapat bayaran nila kagad yan. No? Nasa po natin sa government procurement rules yan callable on demand. At kung nakita natin na merong negligence or undue delay or for some other reason that is not justifiable, administratively po under sa amin ay pwede namin silang bigyan ng penalties, fine, like suspension or revocation of licenses. So ganun po yung proseso na ito. So nung pinag-uusapan namin, kasi ang gusto talaga ng pamahalaan natin talaga yung timeline ng pinakamabilis na pagkakataon. Pinapag-aralan po namin mabuti at nakikipag-konsulta rin kami even sa industriya. Paano naman nila matutulungan ang ating pamahalaan dahil ito yung panahon na lahat tayong magkakababayan ay magtulungan para maibalik yung kailangan nating ibalik dito sa ating kaban ng bayan. Kung hindi man ay nakipagsabuatan sa mga kontratista. Yeah. Oo. Tinitingnan namin hanggang kaninang umaga. Araw-araw namin tinitingnan. Walang mga claims pa na walang nag-file o hindi na i-file sa amin yung insurance contract o yung policy na binadala ng DPWH. So lahat ay mayroon. But we're not discounting that fact. Kaya nga ito nag-sharing kami ng data at baka merong dumiretso doon sa DPWH ng mga nakaraang panahon at hindi na dumaan sa amin ng detalye. At dahil doon matitignan natin dahil mabilis nating magagawa ito ngayon dahil magsisynchronize kami. At ito ay hindi lamang para ngayon kundi para sa habang panahon na ayusin namin na hindi na mangyari at talagang matututukan natin. At ang government will be one government approach ito So talagang mahuhuli natin kung ano yung kakulangan para mapag-ayos natin ang pamamaraan kung paano babalik pati ang tiwala ng ating mga kababayan sa proseso. Lalong-lalo na ibig sa tungkol sa paggamit. Alam niyo sa totoo lang, hirap na maibalik ang tiwala niyo sa taong bayan. Mahirap na yan. Wala na, sira na. Kagaya rin yan ng isang baso na biyak. Wala na. How can you paano mo yan i-connect ulit yung mga nabiyak na? Ang hirap na. Para lang yan na parang glass lang yan. Okay? Mahirap na yung ipagtampi-tampi na naman pabalik. Okay? Insurance. Doon sa mga ghost projects, ano sana naging role ng insurance company para ahead of time ay nalaman ng insurance company na ghost ito, i-insure natin para ghost. Oh yeah, yun ang natin hindi pa natin, sa umpisa pa lang di natin malalaman yan. Ang submission po, maganda po ang mga requirements sa batas. Malinaw na malinaw po yan, miski sa bagong tinulak natin na government procurement law. And doon po nakalagay kung ano yung mga requirement. At kompleto po ang dokumento namin kasi hindi kami mag-i-issue. Ang steps po na hiningi ng DPWH sa amin ay meron kami ini-issue ng certificate of registration na nakarehistro sa amin yan. Ang proseso po kasi bago sila ma-accredit na mag-issue ng ganito sa DPWH,
Nagsasabit na po sila ng mga kopya at sunod-sunod na numero ng kanilang mga policing i-issue at andun na rin po ang original signature. So doon pa lang makikita namin na meron talagang nakafile. Pero we're not discounting the fact, kaya talagang kahit ganun yung sistema, kailangan namin pag-aralan. Yung sistema po namin ng computerization, ginawa na namin noong 2020. Pero meron pang mga ganito, kailangan namin talaga mag-align ng ating programa kung paano mangyayari para hindi natin malaman. Yung tungkol sa papatunay, depende kung ano yung makikita natin eh. Pero nasa lahat po ng responsibilidad na kaya namin i-exercise dito, we will fully exhaust. It will range from suspension, revocation of license to fines and penalties. Commissioner, gano'n po talaga yung saving time million under the restrictions system para yung claim gano'n po talaga yung Hindi namin makita na mangyayari yun dito eh. Kasi 30% ang 5 million eh, 30% na kung magkano eh. Ito na yung aking mathematics. Wala pang 20 million eh. Ay, 30, mga ganyan no. Mga 50 million. Walang 15. Walang ganong kaliliit na proyekto yung nakikita namin sa DPWH. Although kung may mga ganong kaso, meron kaming system, maikli lang yung panahon para makapag-claim sa amin. Madali naman i-exercise. Last 2 questions, please. Alam nyo, sa totoo lang, no, nakakasawa na itong ICI eh. Nakakasawa. Tama nga yung mga sinasabi ni na Attorney Rowena Guanzon. Pinaikot-ikot lang tayo dyan sa ICI na yan. Sabi pa nga ni Attorney Guanzon, i-abolish nyo na lang yung ICI na yan. Kasi po, ang hirap eh. Ang pinakamalapit na sana na ang taong bayan ay masatisfy dito sa korupsyong dapat na merong managot, ay ito talagang Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. Yun na sana yun eh. Nung ipapatawag na si Zaldico at itong si Martin Romualdez, yun na yun eh. Na talagang makita ng taong bayan kung paano sumagot si Martin Romualdez, paano sumagot si Zaldico. Kasi alam naman natin itong si Senator Marcoleta, alam niya ang art of questioning. Okay? Marami sanang tanong itong si Senator Marcoleta sa kung papaano nagawa ninyo na maaprubahan itong mga budget na ito. Hindi ba ninyo nakikita ang mga inconsistency, yung mga unprogrammed funds, yung mga in-insert? Ang dami nun eh. Ang dami sanang pwedeng itanong ni Senator Marcoleta na hindi nagawa kasi nga bigla silang pinatatahimik. Nung nabanggit na yung pangalan na Martin Romualdez, pinatahimik sila. Yun ang pinaka-problema. Tapos itong ICI naman, nakikita ko sa kanila, parang paikot-ikot lang sila eh. Okay na sana, pinatawag nila si Martin Romualdez. Ngayon, anong basihan ninyo na pasado ba itong si Martin Romualdez na maging state witness? Kasi kung maging state witness itong taong to, wala na, makakaiwas na, wala na, hindi. Sino pang may kasalanan nito? Magtuturo na naman siya kung sino ang nandyan sa House of Representatives. Diba? Pansin nyo ba yung House of Representatives? Hininto nila ang kanilang investigasyon sa flood control. Alam niyo ba kung bakit nila hininto 'yon? Kasi ang dami pong mga kasamahan nila na matatapakan. At kung i-scripted nila ang hearing nila, pagtatawanan lang sila ng taong bayan. And that will create more hatred on the people. Tapos dito sa ICI naman, ang problema natin dito sa kanila,
is, tingnan nyo ha, si Zaldico, na yun ang susi na matanong nila, hanggang ngayon hindi pa nga kinansila ang passport. So halatang halata ba na kitang-kita mo na itong administrasyon na ito may pinoprotektahan, di ba? Ayun, opinion ko yan ha, opinion ko yan. Pwede kayong makipagdebate sa akin. Yun ang nakikita Initial, ako, isang ordinaryong tao, hindi ako part of the, hindi ako politiko na tao. Hindi naman ako tatakbo. Yan ang pinaka-basic na initial reaction ko, bilang isang part of the taong bayan. Na wala kaming nakikita na effort ng ICI na matumbok talaga kung saan itong mastermind na ito. Nakakalungkot isipin na sa sobrang daming korupsyon na nangyari hanggang ngayon wala talagang nanagot dito. Very simple lang naman yan. Itong problemang ito, common sense lang. Grabe, common sense lang ito lahat. Yes, tama yan. Gather kayo ng evidence and facts para sureball tayo, di ba? Paano kayo mag-gather kayo ng evidence, mag-gather kayo ng facts? Sa sobrang daming flood control na problema. Ni isa sa ginagawa nyo ngayon, walang direksyon. Sobra pong chaotic po ang investigasyon ninyo, chaotic. Ang gagawin nyo sana, yung investigasyon ninyo, mag-focus kayo ng isang direksyon, isang daanan. Ang pinaka-focus ninyo sana, kung sino yung mastermind. Unahin nyo doon sa Kongreso. Bakit napirmahan? Anong in-insert? Tanungin nyo yung mga ang ipapatawag nyo sana mga contractors, kung sino ang mga binibigyan ng mga contractors. Yun. Ano ba, takot ba kayo? Kasi itong mga contractors na ito, ipipressure nyo yan Dapat i-pressure itong mga contractors ito na kapag hindi kayo maglabas ng statement kung sino ang mga binigyan ninyo ng pera, kayo ang ikukulong namin. Unless if itong mga contractors na ito ay tutulong at sasabihin nila kung sino itong mga government officials na mga binibigyan na nangongolekta, nangungurakot, yan. Itong mga contractors na ito ay sila po ay kasi itong mga contractors na ito, pagkatapos nito, hindi naman sila tatakbo Ang problema natin, itong mga politiko na ito, nangungurakot ito. Now, kung sila po ay mapapakulong natin, kung makulong itong mga government officials na ito na nangungurakot, hindi mas maganda. Wala nang, para ubusin na natin lahat ng mga korap, ikulong na natin ang lahat ng mga korap. And that will be a solution sa problema natin at matakot yung mga sa future yung may plano pang maggawa ng korupsyon. Ang ginawa nyo ngayon, ang ikinukulong nyo mga contractors, district engineer, di ba? Anong makukuha natin kung ikulong natin yung mga contractors at district engineer natin? Wala kayong makukuha dyan. At the end of the day, hindi sila makakurakot yun kung walang politisya na kurakot. Let us say na nakulong natin yung mga kurakot na mga district engineer at yung mga contractors. O sige, nakulong sila. Pero itong mga politicians, mangungurakot pa rin. Sila ang ugat sa problema. Sila yung nangungurakot. Sila yung nag-create ng problema. Itong mga contractors at mga district engineer, nadamay lang sila. Yun ang pinakatotoo dyan.
Kaya itong ginawa ng ICI, sabi ko, walang hindi papunta ang ginagawa nila ngayon, hindi papunta sa solusyon. Paikot-ikot. Kung papunta man sa solusyon, ang sobrang bagal, ang daming kadramahan. Ang daming kadramahan, sa totoo lang. Mag-comment, mag-react po kayo tungkol dito, ha. Usap-usap tayo sa comment section. Paki-like, paki-share para kakalat ito sa taong bayan. At mag-subscribe na rin kayo sa mga first time dito sa Don Mar TV. Subscribe, libre lang, walang bayad mag-subscribe yan, guys, okay? So, updated pa kayo sa mga balita natin kung nakasubscribe kayo. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.